Kapayapaan at pag-ibig ang sumatin mga kapatid. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating magiging topic ngayon ay the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang ating topic, yan po ang ating magiging topic ngayon. The Father, the Son, and the Holy Spirit in the Bible. Simulan na natin dito sa God the Father, ang Ama, God the Father. Tapos the Son and the Holy Spirit. Ayun. Godhead in the Bible. Ano ang kanilang attributes ayon sa Biblia? Basa na tayo dito sa John 3. John 3:16. Yan, sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin, ang Diyos Ama ay pag-ibig, love. Kasi kung babasahin natin dito sa unang Juan 3:1, sabi dito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y nakilala nito. Sabihin, ang Diyos Ama ay pag-ibig. Ayun. Ang anak ano naman? Ang anak ganun din. Ito sa Juan 15. Sa Juan 15:9. Sabi dito, kung paanong iniibig ako ng Ama, ay gayon din naman iniibig ko kayo. At magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Ang Panginoong Hesukristo ay pag-ibig. Pag-ibig din siya. Yan. Basa pa tayo sa talata. Sa Efeso 5:2. Sabi dito, magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo. Pag-ibig ni Kristo. So, paano naman ang Holy Spirit? Pag-ibig din ba siya? Yes. Pag-ibig din siya. Umiibig din sa atin yan. Roma 5:5. Sabi dito, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yan. Ng Espiritu Santo sa pamamagitan niya. Ayun, basa pa tayo sa isang talata pa. Dito pa rin sa Roma. Ito sa 15:30. Sabi dito, ngayon ipapamanik ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo at pag-ibig ng Espiritu. Pag-ibig, sabihin ang Espiritu ay pag-ibig siya. Na kayo'y magsikap na kasama ko sa inyong mga panalangin sa Diyos patungkol sa akin. Sabihin, ang Espiritu ay pag-ibig din siya. Ang Espiritu Santo. Ayun. Pagdating sa paglalang, ang Ama lumalalang
Ayon dito sa sa 48 ng Isaya. 40:28 ni Isaya. Sabi dito, natin. Yan, ang Ama ay manlalalang sa lahat. Sabi dito, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig at walang hanggang Diyos, ang Panginoon ay may lalang ng mga wakas ng lupa, hindi nanlalata o napapagod, walang matarok sa kanyang unawa. Sabihin, may lalang. May lalang. Paano ang anak? Lumalalang din ba? Basa tayo sa sa 30 ng Kawikaan 4. Sabi dito, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan sa hangit? Sa kanyang mga sino nagtali ng tubig? Sa kanyang mga kasutan, sino ang nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan na to? Ano ang pangalan ng kanyang anak? Sabi ng ang ama manlalalang. Ang anak manlalalang. Ang Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu Santo, manlalalang din ba? Yes, manlalalang din siya. Tayo sa sa awit ni David. Sa awit ni David. Yan, sa awit ni David, 104. 104:30. 104:30. Sabi dito, iyong isinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang. Iyong binabago ang lahat ng lupa. Ang Espiritu Santo ay manlalalang din. Ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Ayun. Ang Ama, nagbibigay ng buhay. Yan ang attributes niya, nagbibigay ng buhay. Kaganina, ang Ama, pag-ibig, ang Anak, pag-ibig, ang Holy Spirit, pag-ibig. Tapos, ang Ama, pag-ibig, ang Anak, pag-ibig, ang Holy Spirit, pag-ibig. Tapos, ang Ama, Creator, ang Anak, Creator, ang Holy Spirit, Creator din. Sunod naman, ang Ama, nagbibigay buhay. Basa tayo sa Genesis. Sa Genesis 2:7 sa sulat ni Moises. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ang ilong at hininga ng buhay at ang tao naging kaluluwang may buhay. Ang Ama ay siyang nagbibigay buhay. Sabihin, bumubuhay siya. Yan. Ang Anak gayon din. Ayon dito sa Colosas 1, sabi dito, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan, sa kalupaan, ng mga bagay na nakikita at ng bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasako ng pamunan, kapangyarihan, lahat ng mga bagay na nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Sabi dito sa 7, at siya ang una ng mga bagay at lahat ng mga bagay ay nangabuhay dahil sa kanya. Sabihin dito, ang Anak ay lumalang ng buhay.
Ang Ama lumalang ng buhay, ang Anak lumalang ng buhay. Ngayon, ang Espiritu ang Espiritu Santo. Ayusin mo natin. Sabihin, ang Espiritu Santo lumalalang din ng buhay. O basa tayo. Sa Job 33. Sa Job 33:4. Sabi dito, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Ibig sabihin, yung Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos, yan, nagbibigay buhay din siya. Yan. Tapos, ano pa? Dito sa ang Ama ay walang hanggan, ang Anak ay walang hanggan din, ang Espiritu Santo walang hanggan din. Pabasa dito sa awit ni David, ito sa 92. Sabi dito, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sabihin ang ikaw ang Diyos. Sabihin, ang Diyos ay walang pasimula at walang hanggan. Yan o. Ngayon, ang Anak, ganon din. Dito sa Revelation 1:17. Ay, ito na pala. Revelation 1:17. Sabi dito, at nang siya'y aking makita na pasusubok ako'y waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin ang kanyang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Kung ang Ama ay walang pasimula at walang hanggan, siya ang una at ang huli, the Alpha and Omega. Ngayon, ang banal na Espiritu ba, walang hanggan din ba? Walang hanggan din siya. Basa tayo dito sa John 14:16. Sabi dito, at ako'y dadalangin sa Ama at kay bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y sumainyo magpakailanman. Ayun, ang mga aliw, yung Espiritu ng katotohanan na siyang Espiritu Santo ng Diyos ay napakalinaw, magpakailanman. Magpakailanman. O isa pang talata, ito sa Hebreo 9:14. Sabi diyan, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa mamamagitan ng Espiritu na walang hanggan. Ang Espiritu po ay walang hanggan. Ang Espiritu ng Diyos, walang hanggan. Yan. Ano pa ang attributes? Ang Ama ay alam ang lahat. Yan. Sabihin, ang Ama ay alam ang lahat. Basa tayo dito sa awit ni David 131, 1 hanggang 3. Sabi dito,
Lagyan natin. Lagyan muna natin ng highlights. Sabi dyan, O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikilala ako. Iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig. Iyong nauunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas, ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Ibig sabihin, ang Diyos ay all-knowing God. Ang ating Panginoong Jesucristo, ganun din. All-knowing din siya. Basa tayo dito sa Juan 6. Juan 6:64. Sabi dito, at nang makita, yan natin ang highlights. At nang makita nga, hindi mali pala. 64 pala. Sabi dito, datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus na buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi magsisampalataya at kung sino at sa kanya ay magkakanulo. Alam na ni Kristo. Sabihin, alam niya na. Siya ay all-knowing. Yung ganun din ang banal na Espiritu. Dito sa 16 lang. Dito pa rin sa Juan. Yan, dyan pa rin sa Juan. Silang natin. Sa 13. Sabi dito, gayon may kung sino siya, ang Espiritu na katotohanan, yung Espiritu ng Diyos. Yung banal na Espiritu, yung Espiritu Santo ay dumating, ay pumapatnubay, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya nagsasalita na mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ay kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. May porsa ito, all-knowing siya. Alam niya lahat. Yun, basa ulit tayo. Ang Diyos Ama ay nasa lahat ng dako. Basa tayo dito sa Jeremias 23:23. Jeremias 23:23. Ang Ama ay nasa lahat ng dako. Yan. Ang Ama ay nasa lahat ng dako. Ito lang yung gamitin nating illustration. Ang Ama ay nasa lahat ng dako. Ang Anak ay nasa lahat ng dako. Ang Espiritu Santo ay nasa lahat ng dako. 23. Sabi dito, walang highlights. Lagyan lang natin ng highlights. Sabi dito, ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makakapagkubli bagang sino man sa mga lihim sa nadako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa. Sabi ng Panginoon. Sabihin, ang presensya ng Diyos Ama ay nasa lahat ng dako. Nasa lahat ng dako. Ganun din ang ating Panginoong Jesucristo. Ito rin nasa 18. Yan, 18:20. Sabi dyan, walang highlights. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 ang aking pangalan ay naroroon sa gitna nila. Ayan, nasa lahat ng dako. Sa lahat ng dako. Kasi dito sa Gawa 9. Ayan,
ang Panginoong Hesukristo napakita kay Saulo, kay Pablo, sa liwanag. Pansinin nyo, nasa langit na si Kristo niya, nasa langit. Napakita. Kasi nakita ni Esteban nung pinagbatuhan siya. Yung pinagbatuhan siya, nandun sa harap si Pablo. Nakita niya. Yan. Nakita niya, datapot siya ay palibasa ay puso ng Espiritu Santo ay tumitig na maigi sa langit at nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos at ni Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakatindig na si Kristo sa kanan ng Diyos at nagsabi na rito, bukas ang mga langit at ang anak ng tao nakatindig sa kanan. Nung binabaton ng mga Hudyo si Esteban, nandun sa harap si Pablo. Nakatindig na, nasa langit na si Kristo. Nandun sa kaluwalhatian, nasa kanan ng Diyos. Nakita niya si Kristo. Yun. Ayun, ang Espiritu ba nasa lahat ng dako din. Ganun din sa Ama at Anak. Ito tayo sa 139. Sa 7 Gs. 7 hanggang Gs. Sabi dito, saan ako paroroon mula sa iyong Espiritu o saan ako tatakas mula sa iyong harapan? Kung sasampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gagawin ko ang aking gansasyon, narito ay nandoon ka. Kung aking kunin ang pakpak sang umaga, tumatang ka sa mga pinakadulong bahagi ng dagat. Doon may pinapatnubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay hawak sa akin. Sabihin, ang Espiritu ay nasa lahat ng dako rin siya. Sabi mo, ang kanyang presensya, walang makakatago sa kanya. Sabi doon kay Jeremiah, walang makakapagkubli sa kanya. Ayun. Ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Basa. Sabi dito sa Unang Korinto 8, sabi ni Pablo, 8:6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Isang Diyos lamang ang Ama. Sabi ng Ama ay Diyos. Basa ulit tayo. Dito sa Juan 17:3. Ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Isang Diyos na tunay, siyang iyong sinugo na makatuwid bagay si Jesucristo. Yan, ang Diyos. Yan. Isang tunay na Diyos, ang Ama. Yan, ang Ama. Ngayon, ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, ang Banal na Espiritu, Diyos timba. Yes. Diyos din. Sabi dito sa sulat ni Lucas, sabi dito, natapos sinabi ni Pedro Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso? Magsinungaling sa Espiritu Santo upang malingid na isang bahagi sa halaga ng lupa na iyo'y nanatili pa, hindi baga iyo'y nanatili yung sarili at nang maipagbili na, hindi baga nasa inyo ring kapangyarihan. Ano't iisip mo pang mga bagay na ito sa inyong puso na hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Nagsinungaling sa Espiritu Santo, kundi sa Diyos. Malinaw. Ang Ama, Diyos. Ang Anak, Diyos. Ang Holy Spirit ay Diyos. Yun. Ang Ama, makapangyarihan, Almighty. Ang Anak, Almighty din. Ang Espiritu, Almighty din. Basa.
dito sa Exodus 6:2. Uh, 6:3 pala. Sabi dyan, at ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan o, sa makapangyarihan sa lahat. Sabi, Almighty. Ang anak ganun din. Basa sa Revelation 1:8. Sabi dito, ako ang Alpha at Omega. Sabi ng Panginoong Diyos ngayon at nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Gayon din ang banal na Espiritu. Basa tayo dito sa Gawa. Sa Gawa 1:8. Sabi dito, dapat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Yan o, kapangyarihan. Tulad yan dito sa Mateo. Sa Mateo 1:8. Dito sa Lucas pala yun. 1:23. Mateo nga yan. Ayan o, narito ang dadalang tao, mga kanyang lalaki, itatawag sa kanya ay Emmanuel, kung liliwagin ay sumasa atin ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Yan. Diba? Ano pa ang attributes ng ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Ang Diyos Ama. To. Ang Diyos Ama ay katotohanan. Ang Anak ay katotohanan. Ang Espiritu Santo ay katotohanan. Basa tayo. John 4:24. Sabi dito, John 4:24. Sabi dito, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay katotohanan. Kailangan magsisamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Mabasa uli, si Kristo ay at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Si Kristo ay katotohanan. Dito naman sa John 16. Dito pa rin sa 16. John 16 pala yun. John 16:13. Sabi dito, gayon may kung siya ay dumating, ang Espiritu ng katotohanan, yung banal na Espiritu ay katotohanan yun. Kasi sabi dito, sapagkat hindi siya magsasalita mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain at ipapayag sa inyo ng mga bagay na magsisidating. Yan.
Ang Espiritu Santo ay katotohanan. Pero hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Bibigyan natin to ng part 2. Godhead and the Bible and Attributes. Maraming salamat sa ating mga kapatid, sa Diyos. Sa mapagpalang araw, sumati ng kapayapaan at pag-ibig.